na maya't maya kailangan sabihin namin o ipakita namin sa publiko ano ang aming lifestyle. Pero syempre dapat may kasamang negative na reinforcement naman. Kung yan ay incentive or positive reinforcement, yung negative reinforcement ay yung sinabi din ni Senator Ping sa interpellation kahapon, yung kasiguruhan na mahuhuli, mapoprosecute, at kung found guilty, mapaparusahan. Kaya sinuportahan ko rin sa interpellation ko kahapon ang nauna ng sinabi ni Senator Ping na dapat may kahit ilan or kahit isang big fish na maparusahan dito sa flood control scam na ito bilang patunay na mapaparusahan ang gumagawa ng krimen sa ganitong paraan at patunay din sa ating publiko na may mananagot dito sa mga scam na nilulunod ang ating mga kababayan, hindi lang sa baha, nilulunod din sila sa korupsyon. Isa na lang po ako. About kay Secretary Bonoan, sabi niyo nga, may nag-call na si Senator Kiko ba't di pa siya nag-resign. But while the investigation is ongoing, dapat po bang mag-leave of absence siya? I suppose a leave of absence is also a voluntary act on the part of the public official or kung iutos yon ng kanilang principal ni Presidente. Basta't ang pinaka-importante ay magpatuloy ang investigasyon. It may be on several fronts. Pwedeng dito sa Senado, kung gagawin din nila sa House, at yung nauna na rin ipinanawagan ni Minority Leader na may third party pa na independent na mag-iimbestiga. Dahil medyo multi-layered itong collusion na sinasabi ni Senator Ping. Hindi lang dun sa project implementors, hindi lang dun sa dapat na mag-check and balance sa kanila tulad ng PICAB, tulad ng COA, hindi lang yung mga politiko na kasabwat sa ganitong klaseng korupsyon. Pero, teka, I lost my train of thought. Nasaan na nga ba ako? Yeah. Oo, yung leave of absence. So, pwedeng voluntary on the part of the public official, pwedeng iutos ng kanyang principal. Basta't ang pinakamahalaga, yung mga investigasyon that could go on all fronts, dapat unimpeded. At walang mayroong makikialam at gagamitin ng anumang impluensya para pigilin yung pagsiwalat ng katotohanan at kalaunan, pagbigay ng hustisya sa ating publiko, sa ating taxpayers. Before Marlon, ma'am, ideally, dapat ba ombudsman ang mag-conduct ng lifestyle check? Yun yung isa pang posibleng venue ng ganoong proseso, as we have seen also in the past. Kayo, willing kayo ma'am magpa-lifestyle check? Ay, okay lang po para makita ng lahat yung aking middle class lifestyle. Okay, Marlon. Ma'am, should the President lead the way and walk the talk by publicly disclosing his SALN? Oh, I suppose nung sinabi ni Presidente na magpa-lifestyle check at kahit limitado lang yun sa executive sa simula, I presume sinasali niya ang sarili niya. Kasi yung SALN po, siyempre yung pinakamadali sanang tool to check yung lifestyle ng mga government officials. Pero ang hirap po yan, kahit na ilang taon bago ka mag-request, hindi naman available agad-agad. Hindi dapat ganon dahil ang SALN ay kinilalang public document at covered ng prinsipyo ng freedom of information. Kaya sinusuportahan ko rin yung panukalang Freedom of Information Bill na inihain na rin ni Minority Leader at ng ilan pa namin mga kasamahan dito sa Senado. So yes, kung nag-utos si Presidente ng lifestyle check, magandang halimbawa at pagpapakita din ng pamumuno kung kasamang ibubunyag yung kaniyang SALN. Should it include all the members of his official family? Yung cabinet members? Following on the principle dun sa mungkahi ni Minority Leader na isama na sa lifestyle check ang asawa, posibleng voluntarily din i-expand sa mga miyembro ng pamilya. Will you be willing to be the first senator or member of the legislative body to make available publicly yung SALN po ninyo? Willing akong gawin yon. Mas willing pa nga kung sama-sama kami sa minority para ipakita na collective responsibility ito. Individually namin gagawin as part of a collective, whether yung minority sa Senate or yung buong Senado. Dahil tingin ko hindi lang naman ako mag-isa ay willing. Nagsimula nang magsalita tungkol doon. Unang-una na yung minority leader ko.
Ma'am, na-address na ba yung concern ni Senator Ping last night na magsasabay on Monday yung briefing ng DBCC at itong investigation ng Blue Ribbon sa flood control issues? Yun na nga eh. Nung binanggit yun ni, nung binanggit yun ni Senator Ping, nung interpellation sa kanyang privilege speech, hindi lang kami sa minority ang napansin kong tumatango, pati yung ilang mga kasamahan sa majority. And sinabi nga ni Senator Ping at ito'y sinigundahan ni Minority Leader, napaka-importante. No? Pareho yung briefing ng DBCC dahil magsisimula na yung napaka-importante. At dahil sa context ng panahon ngayon, napaka-urgent na budget process dito sa Senado, pero napaka-importante at urgent din yung tinatalakay ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaya kami po'y nanawagan talaga na huwag namang pagsabayin yung dalawang hearing na iyon. So, ma'am, wala pang sagot kung Meron i-reschedule. Wala pa. Sa Monday na yun eh. Pareho sa Lunes, pero wala pa yatang anunsyo kung mag-iiba ng oras. Meron na ba? Legis? Wala pa. Wala no? pa. So, unfortunately, at this point, magsasabay pa rin iyon. Ayaw po sana namin ng ganun para pareho naming matutukan at mabigyan ng pangunahing pansin. Any related question? Tungkol na tayo dito doon sa privilege speech niyo, ma'am, about Joseph C. Apo. na nabigyan nga ng Filipino citizenship. So it means, ma'am, kahit nagkaroon na kayo ng investigation tungkol doon kay dating Mayor Alice Guo, tuloy pa rin ang ganitong pag-i-issue ng Filipino citizenship sa mga dayuhan? O itong mga nauna na na-issuehan? Nauna man or nahuli sa kaso ni Guo Huaping o Alice Guo, ibig sabihin, hindi nag-iisa si Guo Huaping sa napakinabangan na samantalahang ganyang proseso. Dahil kahit may sinasabi si Joseph C. na, nakapag-pronounce naman na noon tungkol sa citizenship ko. Actually, hindi rin yan accurate. Sinabi lamang noon na pwede siyang pumunta sa China. Walang final na declaration sa kanyang citizenship. At lalo na, nung may supervening event sa pagitan nung naunang kasong iyon at yun ngayon, napag-alaman namin na mayroon siyang ACR, Alien Certificate of Registration, na nagpapatunay sa sarili niyang submission na siya ay Chinese national. Kaya kinailangan niyang pakinabangan ang isa pang batas na makakuha ng Filipino citizenship but later in life. At visual proof pa, yung fingerprints nung Joseph C. sa kanyang passport, Philippine passport, ay parehong-pareho dun sa fingerprints nung kanyang ACR sa pangalang Chen Zhongzhen. Iba pa yung pagkakilanlan sa kanya dun sa mga Chinese business organizations na lumalabas sa mga Chinese websites yung pangalang Xi Zhenzhong. So may at least dalawang dokumento, at least dalawang sites na kinikilala siya bilang Chinese national. Bago pa niya nakuha sa suspetyoso na ngayong mga proseso yung passport bilang di umanong Pilipinong si Joseph C. Pero ano yun, sa initial info nyo, pareho lang yung dinaanan na proseso nitong si Joseph C. at si Alice Guo para makakuha ng Filipino citizenship, at the same din po ba yung mga government agencies na involved sa pag-i-issue ng Filipino citizenship? Yan ay isang pangunahing tanong namin ngayon. Sino ang dapat managot? Kasi may dapat managot. Yun ba ay yung local civil registrar lamang o yun ay yung Philippine Statistical Authority? But mukhang parehong proseso ang dinaanan ni Joseph C., aka Chen Zhongzhen, aka Xi Zhenzhong, tulad ng dinaanan ni Guo Huaping. So, tatawagin ang PSA at ang local civil registrar para bigyan ng linaw ito. Dahil hindi pwedeng mayat-maya nilulusutan tayo sa ating mga papeles, nilulusutan tayo sa ating mga institusyon, dahil pag yan ay nangyayari, nalulusutan talaga tayo, pati sa ating pambansang soberanya. At dun sa isa pang anggulo nitong Joseph C. mystery,
pati yung pambansang seguridad ay nalalagay sa alanganin. Ma'am, engage ba siya sa possible na pang-espiya sa ating bansa? Kaya kami nag-alala kung engage ba siya sa posibleng pag-espiya dahil nalaman ng opisina ko na nakapag-miyembro pa siya sa Philippine Coast Guard Auxiliary noong 2018. At hindi lamang yon, ang bilis niyang nakapasok. Itong PCG Auxiliary ay NGO. Siya po ay binuo para magbigay ng support function sa operations ng Philippine Coast Guard. Pero hindi po ito parang open door lang sa lahat. Kahit sino ay pwedeng mag-walk-in, mag-volunteer. Hindi. Heavily vetted po yung nakakapag-miyembro dito. Pero itong si Joseph C., parang ang dali lang nakapasok. Yung iba nga natin mga kababayan na gustong mag-miyembro sa PCG Auxiliary, yung iba sa kanila taon nang hinihintay bago sila matanggap sa application process na iyan. At hindi lang natanggap si Joseph C., siya pa ay nabigyan ng mataas na ranggo na Auxiliary Commodore. Imagine. At nabilang siya sa isang grupo sa loob na sinasabi, parang special pa ang pangalan ay Executive Squadron, kung ano man yun. So, at ang PCG, alam po natin, kasama ng Philippine Navy, ang siyang mga, at kasama ng BFAR, ay siyang mga ahensya ng ating gobyerno at ang PCG at ang Philippine Navy Uniformed Services, Philippine Navy Armed Service, ito ang naatasan para bantayan ang ating seguridad, lalo na sa West Philippine Sea. Tapos may nakapasok na isang Joseph C. na ngayon nalaman natin ay actually Chinese national. So talagang nabanggit pa namin siya at napag-usapan sa pagdinig kahapon ng Senate Committee on National Defense sa pagdinig ng mga anti-espionage bill. So yes, concerned po itong si Joseph C. sa pagpasok sa PCG Auxiliary dahil may kinalaman, posible sa ating pambansang seguridad. So ma'am, ngayon kaya yung PCGA, may mga dayuhan pa rin na miyembro? Well, nabanggit ko nga po sa privilege speech kahapon na noong 2024, nakaraang taon, si PCG Commandant Gavan ay nagtanggal na ng 35 or 36 na mga PCG auxiliary members na napag-alaman nilang mga Chinese nationals pala. So, lumampas pa ang isa pang taon at ngayon pa lamang. Pero salamat na rin sa PCG, sa Philippine Coast Guard, dinilis na rin si Joseph C. sa PCG Auxiliary. So, bakit kailangan dumaan ng isa pang taon bago matanggal ang isang Joseph C.? Ano mo, may mga binibigay bang tulong or ano kayo? Well, nabanggit ko rin po sa privilege speech, itong si Joseph C. ay nag-donate ng mga troso, mga timber, lumber sa Philippine Coast Guard at apparently mula sa kanyang mining business doon sa Palawan. Dahil syempre, nagpuputol sila ng puno doon para makapagmina. Itong pagmimina ni Joseph C. ay isa pang problematikong aspeto ng kanyang pagkatao dahil yung kanyang kumpanya, ang Global Ferronickel Holdings Incorporated, ay lead exporter ng raw nickel mula dito sa Pilipinas papunta sa China at papunta sa kanyang smelting plant doon na ang kumpanya ay may pangalang Guangdong Century Tsingshan Nickel Industry Company. So, paano makikinabang ang ekonomiya nating mga Pilipino kung yung nickel natin dito minimina at walang processing na ginagawa ng Pilipinong kumpanya dito, kaya walang value added sa ating ekonomiya, tapos iluluwas ka agad sa China, sa kumpanya din ni Joseph C. At doon gagamitin ng ibang bansa at ibang ekonomiya. Sa Palawan din, kung saan nanggaling yung mga troso na dinonate niya sa Philippine Coast Guard, may isang kumpanya siya doon na nagngangalang Ipilan Nickel Corporation. Ito ay nasa ilalim din ng kanyang Global Ferronickel Holdings Company. Itong Ipilan Nickel Corporation ay nag-ooperate kahit walang mayor's permit. At kahit tinanggal ni dating DENR Secretary Gina Lopez ang Environmental Compliance Certificate o ECC. Kahit walang ECC, tuloy-tuloy yung Ipilan Nickel Corporation sa pagputol ng mga puno. At nitong 2025,
inulat ng Amnesty International na itong Ipila Nickel Corporation ay nanunuhol pa sa mga residente dyan sa Palawan para lamang hindi sila tumutol sa mining operations ng Ipila Nickel Corporation.